May nagtanong sa akin, Boss Rai, good PM po. Magpapatulong lang po ako kung ano pong magandang gawin. May loan po ako, appliance. Due ko na po noong June, kaso po yung remaining balance ko, hindi ko na po nabayaran. Dahil po kapo sa buhay, tsaka may dalawa po akong anak na kailangan ko pong tustusan. Tapos may nag-text message naman sa akin na ito po. Attention, this is from the legal office of law firm. Administrative, Criminal, and Civil Litigation Law Firm of Metro Manila, Philippines. We already finalized your information to file you a legal complaint. We will tag as Article 315, Revised Penal Code. We also requested for a formal hearing on December 11, 2023. Expect our legal team and NBI officials with participation of SPO3 and SPO4 to your house or office address. We receive an immediate complaint against you. Kindly coordinate us to avoid inconvenience. We are giving you 24 hours to coordinate with us ASAP. Otherwise, mandatory bench warrant will be served immediately. Ayan. Well, wala akong pinagkaiba to dun sa mga nakaraan nating video, no, na mali-maling mensahe. No? Message ho siya na mali ho yung information na ibinibigay sa inyo. No? Ito hong mga message na ganito is para takutin kayo at mapilit kayong magbayad. Ano po? Bakit siya mali? Okay. Una is Article 315 of the Revised Penal Code. So, estafa po ito. Paano ho magiging estafa? Hindi pa lang naman ho kayo nakabayad. Meron ho ba kayo pinatalbog na cheque? At simula't simula po ba nung inutang nyo yung appliance na yan, meron na kayong panlilin lang na ginawa? Wala naman ho siguro. Di po ba? Tapos, nagre-request daw po sila ng formal hearing on December 11, 2023. Saan po? Wala naman ho silang sinabing venue. Saan yung hearing? Di po ba? At expect daw po yung legal team and NBI official, no? Bakit ho kasama pa yung yung NBI officials? Sa dami ho no ng mga kaso na inaasikaso no sa opisina po ng ng departamento ng NBI. Hindi ho papansinin tong appliances. Ano ba namang klase yan? Tapos ito pa ho, mayroon daw participation ni SPO3 at saka ni SPO4. Hindi na ho ginagamit ang SPO3 ngayon at saka SPO4. Anak ng kamote. Ang SPO3 po ngayon is Police Chief Master Sergeant. Yun na ho ang tawag. At yung SPO4 po is Police Executive Master Sergeant na ang tawag. Palitan nyo naman. Templated eh. Diba? Ang tagal nung ginagamit nung posisyon na yon, yung Police Chief Master Sergeant tsaka yung Police Executive Master Sergeant. Hindi na po siya SPO3 or SPO4. Gagawa na rin lang kayo ng mensahe, mali pa. Tsaka, tagal ko na hong sinabi no, sa mga videos ko, wala akong police ang sasama sa inyo. No? Sa dami ho ng trabaho ng ating mga kapulisan, hindi ho pag-aaksayahan yan. Grabe naman tong mga to. Sa susunod no, mag-construct kayo, mag-hire kayo ng ng abogado. Sa kanila niyo ipa-construct para legitimate at tama. Pati grammar, tama. Mali-mali pati grammar eh. Hindi ho ako English teacher, no? Hindi rin ho ako abogado. Pero, pag binasa nyo, mali-mali eh. Tapos, may mandatory pang bench warrant. Bakit? May nilabag na ho ba kayo? No? May existing ho kayong kaso? Meron ho ba kayong nilabag sa sa korte? Hindi nyo ho ba sila sinunod? Hindi kayo nagpunta doon sa imbitasyon? Alam nyo ho ba ibig sabihin ng bench warrant? Ang bench warrant to, ini-issue yan ng, ng ating mga judge, no? Pagka ho na pagka hindi ho kayo nag-appear sa korte. Oh.
Paano kayo i-issue ng bench warrant? Sige nga po. Hindi nga ho nila nilagay kung saan yung hearing. Saan kayo mag-hearing? Huwag niyo ho muna siyang intindihin, no, yung message na yan, no? Dahil definitely mali yung message eh. Okay. Ang pagtuunan ho natin ng pansin is itong utang niyo. Kayo po sa inyo, no. Sabi niyo nga po nag-due na nung June yung inyong utang. So December na ho ngayon. So meaning 6 months na po ang lumipas, no? Bakit hindi niyo pa po nabayaran? No? Ito ho kasi masakit para sa akin. Ginamit nyo pa po yung mga anak ninyo. No? Hindi ho dahilan yung anak ninyo para hindi ho kayo makabayad. Bakit po? Kasi most probably nung nilabas nyo ho yung appliances na yan, nandyan na ho yung dalawan yung anak. So hindi ho kasalanan ng mga anak niyo yan. Kasi in-explain naman po sa inyo yan eh. Nung nagpautang sa inyo eh. Magkano amortization nyo, hanggang kailan kayo, di po ba? Na-explain yan. Pinirmahan nyo po yung kontrata niyan. Kasi nakahiram din ho ako dyan sa kumpanya na yan. Nakapangutang din po ako dyan ng appliances. No? Pinababasa po nila yan. Tatanungin kayo kung mag-a-agree kayo at pipirma kayo. Nag-agree naman ho kayo. Di po ba? So, ibig sabihin, kaya nyo po. Ngayon, hindi ho dahilan yung mga bata. Nakakaawa naman ho yung mga bata eh. Diba? Hindi ho nila kasalanan yun na hindi ho tayo nakabayad. Di po ba? Kagaya ho ng lagi kong sinasabi. Kung tayo po yung mangungutang, yun lang pong kayang bayaran. Buti ho sana kung kagaya ng mga ugok na ola yan. Diba? Bibigyan kayo ng pera. Hindi naman i-explain kung magkano yung pinahiram sa inyo, magkano yung interest, kailan babayaran, ilang araw. Hindi naman ho ganun eh. In-explain ho nila yan. Oh. Tapos ganyan po. Di po ba? Nakakaawa ho yung mga bata. Sila ho nagiging dahilan. Huwag niyo yung gagawin dahilan yung mga bata. Ang gawin niyo po ganito, no? Makipag-ugnayan po kayo sa kanila. No? Sabihin nyo yung totoong dahilan na nagipit kayo sa ganitong dahilan. Hindi ho yung mga bata. Kasi, maski ho ako, hindi ako maniniwala sa inyo. No? No offense meant ho sa inyo, ha? Kasi ako, sabi nga sa inyo, collector ho ako. Marunong ho ako mag-analyze ng sitwasyon. Di po ba? Hindi naman ho siguro nung kinuha nyo to, nandyan na yung anak nyo. Dalawang anak nyo na yan. So, hindi ho nila kasalanan na hindi ho kayo nakabayad. Di po ba? Nabayaran nyo nga ho ng ilang buwan eh. Tapos ho, magiging dahilan ng dalawang bata. Hindi ho dapat ganun eh. Nakakaawa ho yung mga bata. Sila pa naging dahilan. So, balik ho tayo, no? Makipag-ugnayan ho kayo sa kanila. No? Sabihin nyo ho yung totoong dahilan. Tapos ho, manghingi kayo ng payment option. No? Ngayon, pag nabigyan ho kayo ng payment option, tuparin nyo po. Kasi pinakikinabangan nyo ho yung gamit. Ano po? Wag hong ganun, no? Kasi ang kalimitan, nagiging dahilan yung message. Hindi naman ho kayo mapapadala ng ganitong message kung natugunan nyo yung inyong obligasyon. Obligasyon ho yan eh. Kung yan ho, nabayaran nyo nung hanggang June, hindi naman ho kayo makaka-receive ng message. Biruin nyo, ilang buwan na yung lumipas. Kung hindi nyo talaga kaya ng bayaran, ipahatak nyo na lang ho yung gamit. Wala na ho kayong problema. Ngayon, kung talagang gusto nyo pa yung gamit, makipag-ugnayan ho kayo sa kanila. No? Bayaran nyo po. Ako, lagi ho sinasabi yan. Kolektor po ako, no? Maniningil po ako. Ano po? Nasa batas po natin yan. Pag tayo po yung nangutang, kailangan pong bayaran. No? At ito po ang lagi kong abiso sa inyo. No? Huwag ho kayong mangungutang nang hindi nyo kayang bayaran. Mangutang ho tayo kung ano lang yung kaya. Ano lang po yung nasa disposable income natin. Kasi pagka nagkapatong-patong ho yan, ay mahihirapan ho kayo. One good example po, let's say yung appliances nyo is ang halaga ng amortization 3,000. Okay? So 3,000 kaya pa.
Paano kung manghihiram na naman kayo? Sabihin nyo, amortization nyo, 3,000 na naman. Di 6,000. 6,000, hindi na, mahirap na ho yun. Lalo kung minimum wager lang ho tayo. Kumbaga, iset ho natin yung priorities natin. Hindi ho porkit meron tayo nakitaan na pwedeng utangan, utangan na ho natin ng utangan. Hindi ho ganun. No? Kasi kayo rin ho mahihirapan eh. Huwag niyo masyadong literalin na walang nakukulong sa utang. Totoo po yun, walang nakukulong sa utang. Pero ho, yung konsensya nyo naman na hindi kayo nakakabayad at masisira ho yung inyong credit history, no? Lalo kung yan ho membro na CIC. Paano kayo makakautang kung kailangan nyo talaga yung pera? O sige nga po. Yun po ang dahilan kaya nandyan ang CIC. Pag hindi ko kayo nakabayad, naturalesa lang po na ililista kayo. Kung miyembro po yung yung lending, yung financing o yung bangko na yon sa CIC. Ililista ho talaga kayo hindi nakabayad. Nilalagay ho doon yung mga sablay niyo. Makikita ngayon ng mga accessing entity paano kayo makakautang. Kung nakita nila na meron kayong hindi unpaid na na utang. O di po ba? Masisira ho eh. Huwag mo niyong gawing dahilan yung mga anak niyo. Nakakaawa naman po yung mga bata. No? Gampanan ho natin yung ating tungkulin, no? Meron ho tayong obligasyon, no? Pakipag-ugnayan kayo sa kanila, sa tingin ko papayag naman po sila. Ano po? Kasi legitimate po yan. SEC registered yan. Ano po? Ako, ni minsan hindi napuntahan sa bahay. Ni minsan hindi ako nabigyan ng message ng mga yan. Kasi nagbayad ako sa oras. Ano po? Alam ko kasi yung obligasyon ko. No? Hindi ko naman inaano na, kasi natural ho sa ating mga tao na may dumarating na na pagsubok, no? Meron tayong mga problemang kinakaharap. Lahat ho tayo meron. Kaya lang let's set our priorities straight and right. Ano po? Kasi kung talaga tayo laging nasa bingit lang, nasa dulo lang, kumbaga yung income natin sakto na, mangungutang pa tayo na mangungutang, talagang hindi mo tayo makakaahon. Diba? Kayo lang din ho masisira. Sino pa ho magpapautang sa inyo? Yung mga ugok na ola na yan. Diba? Sila lang magpapautang sa inyo. Bakit hindi sila magpapautang? Wala nga trabaho. Pinauutang. ID lang. Nakakita may ID. Binigyan ng pera. Diba? Doon kayo mapupunta. Sakit ng ulo yun. Diba? Kasi ihaharas kayo ng ihaharas. Diba? Samantalang itong mga to, kagaya nito, legitimate, diba? Nagpapautang ng maayos, hindi nyo nabayaran. Medyo sablay lang talaga yung message niya. Pag kayo nakita yun ng ng amo niya, todas yung kolektor na yun. Di po ba? So, lang makipag-ugnayan na lang ho kayo sa kanila. Do po. Alamin nyo kung ano yung po pwedeng gawin doon sa inyong account, no? Na para yung sa kaluwagan nyo din, no? Yung maluwag nyo mababayaran. Para hindi kayo mahirapan. At least natutustusan nyo yung pangangailangan ng anak nyo at nagagampanan nyo yung inyong obligasyon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at nakatulong po ako sa inyo, no? Maraming salamat po, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga videos, no? Maraming salamat po sa pag-share, pag-like at pag-comment niyo po sa aking mga videos. Imbitahin ko na rin po kayo, no, sa aking mga social media accounts, no po, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yun lang.